Sa tulong ng nabook niyang motorcycle taxi rider, nasagip po ang isang babae mula sa pambubugbog umano ng kanyang nobyo sa Makati City. Ang suspect na Taiwanese sumuko sa pulisya. Balitang hatid ni Jomar Presto, exclusive. Nasagip na mga tauhan ng Makati City Police Station itong Miyerkules ng madaling araw ang babaeng ito mula sa kamay ng kanyang dayuhang nobyo na umano'y nambubugbog sa kanya. Yan ay sa tulong ng isang motorcycle rider mula sa isang ride-hailing app na ibinuk pa mismo ng 23 anyos na biktima. Sa kwento ng rider na hindi na humarap sa kamera, gamit ang app, nagpasundo ang biktima sa isang hotel sa poblasyon. Pero imbis na sumakay ang biktima, nagpadala siya ng sunod-sunod na mensahe na humihingi ng saklolo. Agad daw siyang nagtungo sa istasyon ng pulisya para ipaalam ang nangyari. Sir, paano naman pa-rescue naman po nung customer ko, nagpapaback up at papatayin doon siya ng pasahero niya, ay boyfriend niya. Sa may... Pagkarating ng mga pulis sa labas ng kwarto ng hotel, agad din naman daw sumuko ang 45 anyos na suspect na isang Taiwanese national ayon sa pulisya. We were able to rescue the victim, then nadala natin dito sa ating station, then nakuha na natin ng details. Bali sa kanyang report, 3 times na siyang binugbog. Anong una, pinagbigyan niya, allegedly nakalagay sa report niya isa under the influence of liquor. Pagka nalalasing, sinasaktan siya. Hindi pa raw malinaw sa ngayon ang dahilan ng pambubugbog ng suspect sa biktima. Nagkasundo ang dalawa na tuluyan na maghiwalay, kaya pinapirma sila sa barangay ng mga sinumpaang salaysay. Sinusubukan pa namin makipag-ugnayan sa biktima at sa suspect. Nagpaalala naman ng PNP sa publiko na pwedeng direktang magsumbong sa kanila. Pwede raw tumawag sa 911. Maaari rin makipag-ugnayan sa PNP sa pamamagitan ng iba't ibang social media. Jomar Presto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Beep 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 sa mga motorista, may nakambang taas presyo sa ilang produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa initial projection ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau, batay sa 4-day trading, 85 centavos hanggang 1 peso and 35 centavos ang dagdag sa kada litro ng gasolina. May hike ding 75 centavos hanggang 1 peso and 25 centavos sa presyo ng diesel. Habang sa kerosene, may taas presyong 95 centavos hanggang 1 peso and 10 centavos kada litro. Kabilang sa posibleng na nakaapekto riyan ng sanksyon ng Amerika sa Iran at girian ng Russia at Ukraine. Mga kapuso, 7 lugar sa bansa ang maaaring makaranas ng danger level na heat index ngayong pong Biyernes. Ayon sa Pag-asa, posibleng umabot sa 46 degrees Celsius na heat index sa Dagupan, Pangasinan, 43 degrees Celsius sa General Santos City, 42 degrees Celsius sa Apari at Tuguegarao, Cagayan, Olongapo City, Sangley Point, sa Cavite City at sa Cuyo, Palawan. Extreme caution level pa rin po na heat index ang posibleng maranasan dito sa Metro Manila sa 40 degrees Celsius sa Pasay, habang 39 degrees Celsius naman dito sa Quezon City. Kung magiging mainit at maalinsangan po sa mga nasabing lugar, ilang panig naman ng bansa ang uulanin dahil sa low pressure area. Huling namataan niya ng Pag-asa 60 kilometers hilaga ng Hinatuan, Surigao del Sur. Nananatiling mababa ang tsansa ng nasabing LPA na maging bagyo. Apektado po ng sama ng panahon ang Caraga Region, Eastern Visayas, Albay, Sorsogon, Masbate at Catanduanes. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, ngayong pong umaga ay asahan na ang ulan sa ilang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at maging sa Mindanao. Magpapatuloy yan at magiging malawakang ulan pagdating po ng hapon. Uulanin pa rin ng husto ang Southern Luzon, Visayas at Mindanao ngayong weekend. Higit na makakaasa po ng maayos na panahon ang malaking bahagi ng Northern at Central Luzon. Posible pong ulan ngayong Biyernes sa ilang panig ng Metro Manila. Nag-aaralan ng MMDA at Metro Manila Council ang pagpapatupad ng odd-even scheme sa EDSA kapag nagsimula na ang rehabilitasyon. Kung sakali, magiging hiwalay pa ito sa umiiral na number coding ng MMDA. Layon doon itong maiwasan ng Carmageddon o matinding traffic kapag nagsimula na ang rehabilitasyon. Pagtitiyak naman ng Department of Transportation, hindi isasara ang EDSA bus carousel kapag ginagawa ng EDSA at pareho pa rin ang magiging sistema.
Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. May mga estudyante po sa isang paaralan sa Calasiao, Pangasinan ang sumama ang pakiramdam dahil sa init ng panahon. Chris, anong nangyari naman sa kanila? Oni, may mga nahilo, sumakit ang ulo at may nahimatay pa raw dahil sa sobrang init. Sa tala ng Calasiao Comprehensive National High School, nasa 73 estudyante na ang nagpakonsulta sa klinik ngayong buwan dahil sa sakit ng ulo, bunsod ng mainit na panahon. May 22 ring nag-ulat na nahihilo sila at may 2 na ring nahimatay. Naasikaso naman daw sila agad ng school nurse. Simula nitong Lunes, nasa danger level o mahigit sa 42 degrees Celsius ang heat index dito sa Dagupan City na katabi ng Calasiao. Kaya payo ng mga doktor palagi ang uminom ng tubig at magsuot ng komportableng damit. Dead on arrival naman sa ospital ang isang COMELEC officer sa Pidig, Ilocos Norte matapos na atakihin sa puso. Batay sa investigasyon, bigla umanong nahilo at nawala ng malay ang COMELEC officer na si Judy Adriano habang nagsasalita sa isinasagawang peace covenant signing ng mga aspirant. Tinulungan siya ng mga pulis at itinakbo sa ospital. Ayon sa attending physician, atake sa puso ang sanhi ng pagkamatay ni Adriano. Meron din siyang diabetes at hypertension. "45 days na lang bago ang eleksyon 2025, umarangkada na ngayong araw ang kampanya para sa mga lokal na posisyon. Kasabay nito, nagsagawa ng Oplan Baklas ang COMELEC at ilang taga-LGU ng mga campaign material na wala sa tamang lugar. Ang mainit na balita hatid ni James Agustin at Jomar Apresto. Sinimulan na ngayong araw ng Commission on Election ang Grand Oplan Baklas para sa mga poster ng mga lokal na kandidato na nakakabit sa mga ipinagbabawal na lugar. Kasunod ito ng pagsisimula ng local campaign period. Kasama ni COMELEC Chairman George Garcia, si MMDA Chairman Romando Artes na nagbaklas ng mga poster sa bahagi ng Pretil Market sa Tondo, Maynila. Sabi ng COMELEC, simula bukas, magpapadala na sila ng sulat o ng order to remove para sa mga kandidato. Itong isang kanto pa lang na tinanggal natin dito sa Pretil Market ay isang truck na yung natanggal natin. Pero mula bukas, hindi na kami para lumabas pa. Mula bukas, susulatan na namin sila, bibigyan na namin sila ng order to remove. At pag 3 araw pagkatapos hindi nila tanggalin yan, show cause order na yung susunod na matatanggap nila. Bukod sa pagkakabit ng mga poster sa mga undesignated places, babaklasin din nila ang mga oversized at mga non-environment friendly materials. Ayon naman sa MMDA, aabot sa 500 tauhan nilang ipakakalat sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila para magbaklas ng mga illegal poster. Hindi rin daw sila magbibigay ng permit sa mga kandidato para mag-motorcade tuwing araw ng Lunes hanggang Biyernes. Weekdays, bawal po. So weekend lang po and holiday sila pwedeng payagan doon sa mga karsada under our jurisdiction. May parusa ba, Chair, kapag sumuway sila sa... Well, uhulihin po natin kasi obstruction po yan. Bukod sa Oplan Baklas, nabanggit din ng COMELEC na patuloy nilang tinututukan ng mga lugar na nagkaroon ng posibleng election-related incident. Sa ngayon ay wala pa naman daw lugar ang nasa ilalim ng COMELEC control pero posibleng may isa ang isa-ilalim dito sa mga susunod na araw o linggo. Nagmo-monitor ang COMELEC at nag-deploy na rin tayo ng mga dagdag na tropa ng PNP at AFP sa mga lugar na kritikal na sa palagay namin anytime maaaring magkaroon ng kaguluhan. Again, ang ating pakiusap sa buong pamunuan ng Philippine National Police na mabuwag ang lahat ng private armed groups sa ating bansa. Ang lahat ng firearms, lalo na ang loose firearms ay makumpiska. Bungad pa lang ng Kalayaan Avenue sa Quezon City, pinagtatanggal na ng COMELEC at mga tauhan ng Department of Public Order and Safety o DPOS ang mga campaign posters na nakadikit sa pader. May mga mali ang sukat at wala rin sa common poster area. Ilang metro ang layo, marami ring posters na nakalagay naman sa steel fence. Sunod-sunod din tinanggal ang mga tarpaulin na nakadikit sa mga pader. Sa Viluna Avenue, corner Mabilis Street, tad-tad ng campaign posters ang isang yerong bakod ng bakanteng lote. Ganyan din ang sitwasyon sa mga kanto na Mapang-Akit Street at Matatag Street. Nakadikit ang mga tarpaulin ng mga kandidato kahit sa pinagbabawal na lugar. Sa E. Rodriguez Avenue, marami ring natanggal ng mga campaign posters na nakadikit sa pader. Isinakay ang mga binaklas na campaign posters sa dump truck.
Compared dun sa unang Oplan Baklas, most likely ngayon, wala na yung mga nasa street light, sa Meralco signpost and sa traffic light kasi meron kaming local ordinance na bawal doon magkabit. So ngayon, napansin namin, parang wala na. Mostly nasa mga walls na, mga abandoned na walls, abandoned places. James Agustin, Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kaugnay po sa pagsisimula ng 45 araw na campaign period ng mga tumatakbo sa local elections, kausapin po natin si Attorney Ona Caritos, Executive Director ng Legal Network for Truthful Elections o LENTE. Magandang umaga po at welcome sa Balitang Hali. Magandang umaga, Ms. Coy and Sir Rafi. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga tagapanood. Ma'am, ano po ba ang initial assessment ninyo sa pagsisimula po ng local campaign period ngayong araw? So far sa initial assessment namin sa simula ng campaign period for local candidates ngayong araw, wala pa naman tayo natatanggap ng mga violations or reports ng violations, lalo na sa mga posters na nasa maling lugar. So nag-expect tayo in the following days na mas marami tayo matatanggap na reports. Ngayon kasi kakasimula lang. So far so good, wala pa na any untoward incident reported to us sa LENTE. Oo, pero sa kasaysayan po kasi, di ba, kadalasan talagang mas mainit, no? Yung tunggalian ng mga kumakandidato po sa lokal na posisyon. Bakit ho kaya para mas maintindihan po ng ating mga nanonood? Well, sa kasaysayan talaga, Ms. Connie, mas mainit ang lokal na eleksyon kasi mas ramdam ng mga tao, mas ramdam natin na ito talaga yung politika at ito yung gobyerno na nakakasalumuhan natin sa araw-araw. So, mas mainit, lalo na pati mas maraming naglalaban, mas malapit sa ating mga botante ang mga issue at yung mga problema kinakaharap sa lokal. Kaya historically, mas mainit ang eleksyon sa lokal kumpara sa national. Oho, at ano ho yung mga kadalasang nagiging paglabag sa kampanya ng mga tumatakbo sa lokal na posisyon? At baka nadagdagan pa kasi, sabi ho ng Vote Report PH, isang election watchdog po para sa midterm elections, leading candidates daw ang leading campaign violators din. Ano ho ang masasabi nyo dyan? Well, ang number one naman na violation lagi na nakikita natin pagdating sa mga local candidates ay yung maling paglalagay ng mga posters sa mga maling lugar, yung maling paggamit ng size ng poster, sumusobra doon sa 2x3 feet. Pero sa mga huling dalawang eleksyon na na-monitor natin, isa rin nating binabantayan ay yung paggamit ng resources ng ating gobyerno, paggamit ng sasakyan, paggamit ng tao ng gobyerno para sa kampanya ng mga incumbent o yung mga kamag-anak nitong mga incumbent na hindi na tumatakbo sa pwesto. Yan nga yung tinatawag natin na ASR. At yan yung isa pa natin binabantayan at ini-expect natin na may mga reports tayo matatanggap patungkol dyan. Ngayon naman po, sa digital age, syempre nandyan na rin ang digital campaigning. Ang tanong lang ho, sapat ba yung kapangyarihan po ng COMELEC para mapanagot yung mga election violators online naman? Well, sapat sa ngayon kasi ang ginagawa ni COMELEC is being creative about it. Ginagamit nila yung mga batas pang eleksyon natin na anong panahon na pinasa yung batas katulad ng Omnibus Election Code, na ating Fair Election Act. Hindi pa naman ganun. Actually, wala pang internet. Yung Omnibus Election Code, pinasa yan, 1985. Yung sa Fair Election Act naman, hindi pa ganun ka massive yung usage at penetration ng internet sa ating bansa. So, dahil nga wala pang pagbabago sa batas natin regarding online campaigning, ginagawa ng paraan ni COMELEC at ni-stretch yung mga batas na nabanggit ko para kahit pa paano ma-regulate nila ang mga ginagawang pangangampanya ng ating mga kandidato sa iba't ibang online platforms. Pagdating naman po sa election-related violence, ano ho ang trend na nakikita ninyo habang papalapit po ang election 2025? Sa Sinawing Palad, meron na ho tayong election-related incidents dyan po sa Maguindanao. Well, ano yan, ini-expect natin. Pero sana wag naman mangyari to expectation natin. Opo. Tataas pa o dadami pa yung mga insidente na nakikita natin election-related violence. Lalo na sa BARM kasi tatandaan natin sa darating na Oktubre ngayong taon ay magkakaroon ng unang BARM parliamentary elections. So yung mga kandidato at yung mga supporters sa BARM ay hindi lang itong Mayo na national at local election ang tinitingnan nila. Tinitingnan rin nila yung BARM parliamentary elections ngayong October at syempre ngayon nagpe-prepare na sila. Yes. Kaya lalo init ng election dyan sa region. Okay. At kung may mga makita pong election violations, ano ang dapat gawin ng ating mga kababayan? Wala, unang dapat gawin ng ating mga kababayan ay unang-una mag-document. Huwag mo na isipin paano ba ito i-report. Ang pinakamahalaga ay ebidensya. So, kailangan mag-take ng pictures
mag-take ng video, syempre unang iisipin pa rin ay security. Syempre, wag naman po nating gawing dangerous yung situation, lalo na sa pagkuha ng picture at video. So, unang gawin, pag may nakita violation, i-document at sa susunod, pagkatapos ng tamang documentation, ay i-report naman sa COMELEC or mali po i-report din sa amin sa Lente. Makakatulong po kami sa lalo na sa case build-up o yung sa paggawa rin ng documentation. Marami pong salamat sa inyo pong oras na ibinigay sa Balitang Hali, Attorney. Thank you. Maraming salamat rin po. Yan po naman si Attorney Ona Caritos ng Lente. Nagising ang malaking reticulated python o sawa na yan ng isang mag-asawa sa Barangay 13 sa Bacolod City. Ayon sa mag-asawa, posibleng dumaan sa sirang bintana ng nirerentahang kwarto ang sawa. Lumambitin sa kortina bago gumapang sa kanila. Hindi nila ginalaw ang sawa hanggang sa lumabas yun. Ayon sa Department of Environment and Natural Resources, posibleng dahil sa matinding init kaya lumabas ang sawa mula sa tinitirhan nito. Base sa Wildlife Resources Conservation and Protection Act, bawal ang pananakit at pagpatay sa wildlife species gaya ng sawa. Patay matapos barilin ang isang babae sa Barangay Tunsuya sa Malabon dahil umano sa onsehan sa droga. Balita hatid ni Bea Pinlac, exclusive. Tila mga customer ang dalawang lalaki na to sa isang tindahan sa Barangay Tunsuya sa Malabon nitong linggo. Nang dumaan ang 50 anyos na babaeng ito na dala ang kanyang bike, kinausap siya ng isang lalaki habang ang kasama niya bumunot na pala ng baril at pinaputukan sa ulo ang babae. Naglabas din ng baril ang isa pang lalaki at pinagbabaril pa ang babae bago naglakad paalis. Yung biktima po natin ay pauwi na po sa kanilang bahay. Mukhang inabangan na siya doon kasi tinawag siya eh. Ang isa sa mga gunman bumalik pa matapos ang pamamaril at kinuha na ng litrato ang biktimang nakahandusay sa kalsada at wala ng buhay. May mga grupo po kasi itong mga to, ma'am. So for confirmation of identity, pinipicture nila at sinasabi nila sa mga kagrupo nila na tapos na yung trabaho nila kung sila ay inutusan lang. Base sa investigasyon ng pulisya, ang motibo sa pamamaril may kinalaman sa droga. Based sa salaysay ng anak niya, ma'am, ay onsehan daw po ng droga. May mga nagbabanta daw po sa buhay niya. Yun ang kwento ng nanay niya sa kanya. 2 beses na raw nakulong dati ang biktima dahil sa pagkakasangkot niya umano sa illegal na droga. Ilang oras naman matapos ang pamamaril, nahuli ng pulisya ang isa sa mga suspect. Napag-alamang naaresto na rin ang 26 anyos na suspect nitong buwan dahil naman sa slight physical injuries, grave threats at illegal possession of firearms. Itinanggi niya ang paratang na pamamaril. Hindi po, ma'am. Sa abogado na lang po ako magpaliwanag. Ayon sa pulisya, nagpositibo siya sa paraffin test. Tinutugis pa ang isang lalaking kasama sa pamamaril. Reklamong murder ang kahaharapin nila. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Serbisyong tubig ang tinalakay ni David De Angelo sa San Jose del Monte, Bulacan. Dumalo si Angelo de Alban sa Kaamulan Festival sa Malaybalay, Bukidnon. Pag-iwas sa droga sa pamamagitan ng sports ang advokasya ni Senator Bongo. Si Raul Ambino nag-motorcade sa ilang bahagi ng Quezon City. Pailaw sa Lubok River sa Bohol ang pag-aaralan ni Senator Lito Lapid. Dumalo sa pagtitipon ng barangay official si Congressman Rodante Marcoleta. Nakipagpulong si Sunny Matula sa health worker sa Roa City, Capiz. Nag-motorcade sa Caloocan si Manny Pacquiao. Panawagan ni Kiko Pangilinan sa gobyerno tugunan ng issue ng overstock rice ng NFA. Sabi ni Ariel Quirobin sa criminology graduates, protektahan ang konstitusyon. Nakisa si Senator Francis Tolentino sa Women's Month celebration sa Taguig. Nangampanya sa Malabon si Congresswoman Camille Villar. Pagpapalakas sa agrikultura ang isinusulong ni Benhar Abalos. Nakipagpulong si Alin Andamo sa mga nagpoprotestang magsasaka sa DAR. Kabuhayan ng maliliit na mangingisda ang sinusulong ni Bam Aquino. Isinusulong ni Mayor Abby Binay ang pagpapaigting ng bakunahan kontra tigdas. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025.
Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bilang mamamayan ng demokratikong bansa, karapatan po natin mga Pilipino ang makaboto. Sino-sino nga ba ang pupwedeng maging botante? Hindi komplikado ang requirement ng batas para maging rehistradong botante. Sa ilalim po ng Republic Act 8189 o Voters Registration Act of 1996, kailangan mamamayan sila ng Pilipinas at edad 18 pataas pagdating ng eleksyon. Bago naman ang eleksyon, hindi dapat bababa sa 1 taon ng residente ng Pilipinas habang higit 6 na buwan kang residente sa iyong lungsod o bayan kung saan ka boboto. Pero mayroon ding mga nadidisqualify o yung mga taong hindi pinapayagang makaboto. Kabilang po dyan yung mga sinesentensyahan ng pagkakakulong ng mahigit 1 taon. Mga napatunayang nagtaksil sa pamahalaan sa pamamagitan ng rebelyon, sedisyon o iba pang krimen na may kinalaman sa national security. Pati mga idineklarang insane o incompetent ng angkop na mga otoridad. Sa kabila po niyan, may posibilidad pa rin namang maibalik ang kanilang karapatan na makaboto muli, alinsunod sa batas. Tuwing may paparating po na eleksyon, may itinatakdang petsa ang COMELEC para sa registration period. Pero sa ngayon, hindi na po pwedeng magparehistro ha? Kaya abang-abang na lamang po muli kung kailan ulit tatanggap ang COMELEC na mga magpaparehistrong botante. Nakasaad kasi sa batas na dapat wala ng voters registration 120 days bago ang sunod na eleksyon. 90 days naman kung special elections. Sa tinatayang mahigit 115 milyong populasyon ng Pilipinas, ilan nga ba sa atin ang registered voters? Ngayong eleksyon 2025, mahigit 68.4 million ang nakarehistro batay sa datos ng COMELEC. Iba pa riyan ang overseas voters. Noong eleksyon 2022, mahigit 65.8 million ang bilang ng rehistradong botante sa Pilipinas. Pero mahigit 55.4 million lamang ang bumoto. Ibig sabihin po niyan, halos 10.4 million ang rehistrado pero hindi naman bumoto noong 2022. Sa katunayan, mula po 1992, hindi pa lumalagpas sa mahigit 90% ang voter turnout o ang dami ng mga bumoboto kumpara sa kabuang bilang ng mga rehistrado. Kung susuriin naman at kung pagbabatayan ang kasaysayan, karaniwang mas mababa ang voter turnout tuwing midterm elections kaysa sa presidential elections. Sa loob kasi na mahigit 3 dekada, noong 2013 lang, mas mataas ang voter turnout ng midterm elections kumpara sa sinundan nitong presidential elections. Tiyak na may iba't ibang rason kung bakit may mga hindi talaga nakakaboto sa mismong araw ng eleksyon. Pero tandaan, ang karapatang makaboto may kasamang responsibilidad. Isa na dyan, ang pagkilati sa mga nanliligaw na kandidato dahil ang kanilang intensyon dapat totoo. Kita sa loob ng jeep na yan ang panggugulpi ng ilang kabataan sa kapwa nila minor de edad. Nangyari yan habang nasa gitna ng trapiko sa EDSA Balintawak sa Quezon City. Maya-maya, isa-isa na silang bumaba. Meron pa sa kanilang tila may hawak na armas. Hindi pa nakikilala ang mga kabataang sangkot sa insidente. Pero ayon sa Barangay Unang Sigaw na nakakasakop sa lugar, matagal na nilang problema ang mga minor de edad na nasasangkot sa mga petty crime. Mas limitado na ang sakop na beneficiaries ng ayuda sa kapos ang kita programo AKAP ng Department of Social Welfare and Development. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, partikular na ito sa mga kumikita ng mas mababa sa minimum wage. Batay kasi sa nakasaad noon sa ilalim ng programa para ito sa mga may low income. Nagdagdag din daw sila ng probisyon kung saan makikita na sa kanilang website o social media accounts ang listahan ng mga beneficiaries. Paglilinaw ng ahensya, tuloy ang pamimigay ng ayuda kahit election season. Matapos payagan ng COMELEC pero hindi naman papayagan ang mga political activity kasabay nito. GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Sugatan ang 2 trabahador sa Cebu City matapos silang makuryente. Cecil, paano sila nakuryente?
Rafi, aksidente sa trabaho ang dahilan ng pagkakakuryente ng mga biktima. Base sa investigasyon, may pumutok na electric transformer malapit sa ginagawang bahay ng mga trabahador sa Barangay Lahug dito sa Cebu City at dahil dyan naputol ang isang kalapit na linya ng kuryente. Yan ang nasagi ng bitbit na bakal ng 2 trabahador kaya sila nakuryente. Nagtamo ng mga paso sa katawan ang mga biktima na dinala sa ospital. Nahulog ang harapang bahagi ng isang kotse sa ginagawang drainage sa Lapu-Lapu City rito sa Cebu. Nangyari yan nang magpapark na sana ang sasakyan sa katapat na gusali. Kwento ng driver, hindi niya napansin na may bahagi pala ng ginagawang drainage na walang steel plates na nagsisilbing temporary cover. Pinamamadali na ng city engineer ang paglalagay ng mga blocking simento na magsisilbing permanenteng takip ng kanal. Naiangat na mula sa butas ang kotse. Kailangan umanong bayaran ng kontraktor ang nasirang parte nito. Wala pang pahayag ang DPWH Cebu 6 Engineering District na nangangasiwa sa proyekto. Sa Caloocan naman, ilang sasakyan ang naabala dahil din sa malaking butas sa kalsada sa Maypaho. Narito po ang aking report. Kita sa CCTV ang mabagal na andar ng kotseng ito na magmamaniobra sana sa Mabini Street, Maypaho, Caloocan City. Maya-maya, kita na tila nahulog ang unahang gulong ng kotse. Sa isa pang anggulo ng CCTV, mas malinaw kung ano ang nangyari. Sa parehong araw, isang asul na SUV na gumilid sa kaparehong lugar ang nahulog din sa kaparehong butas. Ang mga insidente, nasaksihan daw mismo ni Mang Ato na residente malapit sa lugar. Tila hindi raw napansin ng mga driver na may malaking butas sa kanilang daraanan. Walang harang na yung warning device. Ilan na yung aksidente po rito? Bali, 2 lang naman po yung nakita ko eh. May takip nga ang butas pero tila bitin kaya hindi rin natatakpan. Isa lang ito sa mga box culvert type na drainage sa kahabaan ng Mabini Street. Karamihan sa mga ito wala ring warning sign. Ang iba, ni walang takip. Kinumpirma ng Metro Manila 3rd District Engineering Office ng DPWH, kanila ang proyekto. Supposed to be dapat meron siyang nakapaikot na naka-elevate, at least visible siya sa mata ng motorist. Kaya as soon as malaman namin na ganun yung situation, pinayos po namin kagad kay contractor. Ayon sa mga trabahador sa lugar, nakatakda na nilang takpan ang mga ito. Kaya ginagawa na namin kasi bubuhusan na namin. Tapos tatakpan na? Oo, tatakpan na namin para wala nang madisgrasya pa na mga so wala nang maperwisyo ng mga sasakyan. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mapapatalon kayo sa excitement sa mga bagong tuklas na ganda ng Quezon Province. Yan ang latest destination ng ating favorite biyahero. Heto ang patikim ng biyahe ni Drew. Bawat tao, bawat lugar, may mga tinatagong sikreto. Katulad na lang yan sa bayan ng Yinyangan sa Quezon Province. Maaga tayo nagising at nagsimula ngayong araw dahil meron tayong hahanapin. Ay, tika. Tagal ko na gustong gawin to eh. Yeah. Pero ang hirap kasi magtago ng sikreto, di ba? Ang lihim ng kanilang bayan. Parami ng parami ang nakadidiskubre. Ang mahigit 40 falls. Sheesh! Napakarami naman yan. Actually, pagdating pa lang natin dito, parang pwede to. Hindi lang falls ang madami dito sa Ginyangan. Pati rin puno ng nyog. Talagang damang-dama ng mga lokal dito ang Tree of Life. Parang hindi ako nagbubuhat ah. Bakal ba ito? Proud na proud na namin ibubunyag sa inyo. Feeling ko ito yung standard ng texture ng bibingka. Yung moist, chewy. Ang mga petmalong sikreto ng Quezon Province. Eksklusibo. Para sa inyo, Bieros. Roa Duterte.
Ilang taga-suporta at kaanak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang bumati na para sa kanyang kaarawan ngayong pong araw. At mula sa The Hague, Netherlands, may ulat on the spot si Mariz Umali. Mariz! Connie, naghahanda na nga ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kanyang ika-80 kaarawan ngayong araw. At kabilang sa maagang nagpaabot ng kanyang pagbati ay ang kanyang mismong anak na si Vice President Sara Duterte. Sa isang video na pinost sa Facebook ngayong umaga, nagpaabot ng birthday greetings ang bise para sa kanyang ama. I wish you love, good health. My warmest birthday wishes to former President Rodrigo Duterte. I learned resilience and courage in your exigence. Thank you for teaching me the value of education. I wish you love, good health, and happiness. Happy 80th birthday, Papa. Bago niyan, pumunta rin siya sa Scheveningen Prison para kunin ang mga maleta at balikbayan box na hindi na kayang ma-accommodate sa loob. Bumisita rin sa detention facility ang common law partner ng dating Pangulo na si Hanilat Avancenia para sana makadalaw sa kanya. Pero sa ikalawang pagkakataon ay hindi pa rin siya nakapasok. Pansamantala siya na natili kasama ang mga taga-suporta na nag-abot din ng birthday cards para sa dating Pangulo. Ang isa sa mga abogado ni Duterte humingi ng paumanhin sa kanya at nangakong pipiliting makapasok na siya at anak na si Veronica sa mismong kaarawan ng dating Pangulo ngayong araw. Hiling niya pati sana raw sa Sabado. Samantala, Connie, kahit naman sa Abril pa ang deadline ng disclosure of evidence ay naisumite na raw ng prosekusyon ang unang bahagi ng kanilang mga ebidensya sa International Criminal Court at copy furnished dito ang depensa. So yan muna ang latest na sitwasyon mula pa rin dito sa The Hague, Netherlands. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Mariz Umali. Nagmanyanita ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kanyang ika-80 kaarawan sa Davao City. Nagtipon-tipon sa labas ng bahay ng dating Pangulo ang mga taga-suporta niya. Magsasagawa rin sila ng rally mamayang hapon. Unity ride naman ang ginawa ng mga rider sa Danau, Cebu sa bisperas ng kaarawan ng dating Pangulo. Eksaktong hating gabi, sabay-sabay silang kumanta ng birthday song. Nagbigay rin ng short video message ang anak ng dating Pangulo na si Davao City Mayor Baste Duterte. Magkakaroon naman ng pagtitipon ngayong araw ang mga taga-suporta ng mga biktima ng extrajudicial killing sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. May tema yang hustisya para sa lahat ng mga naging biktima ng EJK. Ito na ang latest, panibagong inspiring love story ang tampok bukas sa magpakailanman. Tayo talagang para sa isa't isa. Di ko kayang sirain ang pamilya mo. For the first time, mapapanood ang OG Kapuso at actress-singer na si Vina Morales sa episode ng MPK na The Woman That Got Away. Tila reunion project ito ni Vina at Gary Estrada na nagtambal noong 90s sa ilang proyekto. Bago ang episode bukas na mapapanood ng 8:15 PM sa GMA, game naman si Vina at Gary na sinagot ang tungkol sa kanilang first love. Iba yung pagmamahal na nararamdaman mo before than now. Kasi ngayon, parang pagmamahal bilang isang kaibigan para sa akin. When you reach this point in your life, you would realize that yung first love, it won't count. Ang importante yung true love. Halos 80 antigong gintong barya ang nabawi ng mga otoridad mula sa isang antique market sa Moscow, Russia. Kinumpirma ng Russian State Historical Museum sa tulong ng Interpol na ang mga nasabing barya ay ang ninakaw na koleksyon noon mula sa isang museum sa France. Matagal nang nahuli at naparusahan ang gwardya ng nasabing museo na siyang responsable sa pagnanakaw. Tinatayang nagkakahalaga ng 55 million rubles o mahigit 37 million pesos ang nabawing ancient gold coin collection. Nagrally naman sa Rojas Boulevard sa Maynila ang ilang grupo bilang pagtutol sa pagbisita ni U.S. Defense Secretary Peter Hegseth sa bansa. Update po tayo sa ulat on the spot ni Oscar Oida. Oscar!
Yes, Connie, pasado alas 11 nga ng umaga nang magtipon-tipon sa lugar ang ilang grupo sa pangunguna ng League of Filipino Students at Bayan Southern Tagalog para ipagsigawan ang kanilang pagtutunga sa pagbisita ng US Defense Secretary. Naniniwala ang grupo na ang pagbisita ni US Defense Secretary Peter Hegseth ay bahagi umano ng pagpapalakas ng presensyang militar ng Amerika sa Pilipinas. Isang hakbang na umano'y nagtataguyod ng agenda ng digmaan ng Estados Unidos sa rehiyon. Tinututulan din nila ang mga nagpapatuloy na joint military exercises na malinaw umunong senyales ng patuloy na panghihimasok umano ng Amerika sa bansa. Habang nangyayari ang pagtitipon, sa kabilang bahagi naman ng Ross Boulevard ay nakaantabay ang mga pulisya. Hindi naman gaano nagtagal ang pagtitipon at bago alas 12 ng tanghali ay bumaklas na rin ang mga rallyista. Connie? Maraming salamat, Oscar Oida. Handa raw makipagtulungan sa investigasyon ng eskwelahan ng grade 8 students sa Parañaque na namatay matapos saksakin ng kanyang kaklase. Balitang hatid ni Maki Pulido. Ano na nangyari sa anak ko? Wala namang kapalit sa tindahan ng buhay ng anak ko. Bakit ganun kadali pinabayaan niyo? Labis ang paghihinagpis ng inang ito nang madatnang wala ng buhay sa ospital ang anak niyang babae. Ayon sa pulisya, 4 na saksak sa bahagi ng dibdib ang tinamo ng biktima. Ang may gawa raw nito, kaklase niyang lalaki. Pareho silang 14 anyos at grade 8 student. Nangyari ang pananaksak sa loob mismo ng kanilang classroom sa Parañaque. Isa pong teacher doon, lumapit po sa kanya yung biktima. Kasi yun nga po, sinasabi ng biktima, yung classmate nila may dalang kutsilyo at pinagbabantaan siya na sasaksakin. Pumasok ng classroom ang teacher para alamin ang sitwasyon. Maya-maya, bigla raw tumayo ang suspect at takmang lalabas ng silid, pero nagkasalubong sila ng biktima na papasok naman. Kinuha yung kutsilyo na nasa bag, doon na po sinaksak yung biktima. Nakatakbo pa ang biktima pero hinabol umano siya ng suspect at muling sinaksak hanggang sa dumating ang security guard na pumigil sa suspect. Isinugod sa ospital ang biktima pero idineklarang dead on arrival. Sabi ng ina ng biktima, noong Martes pa nagsumbong sa kanya ang kanyang bunso na pinagbantaan siyang sasaksakin ng kaklase. Binubuli-buli po ako, mama. Marami po kami magkaka-classmate. Mama, papatayin niya ba ako, mama? Pero ang salaysay ng suspect sa pulis, binubuli daw sa school. Kasama na po yung biktima na nambubuli sa kanya. Kaya na nagawa yung ganong krimen. Dahil menor de edad, nasa kustodiya ng DSWD ang suspect. Ayon sa Parañaque Police, DSWD ang magdedesisyon kaugnay ng intervention sa suspect. Dala niya yung kutsilyo. May intention talaga siyang gamitin yung kutsilyo at manakit ng tao. Maki Pulido nagbabalita para sa GMA Integrated News. Patuloy ang pakikipagtalo ng lalaking yan sa mga residente ng Barangay 14 sa Bacolod City. Ayon sa mga taga-barangay, dinuduro pa ng lalaki ang mga dumaraan doon. Sinusubukan siyang pakalmahin habang hinihintay ang mga pulis matapos siyang may makabanggang kapwa motorcycle rider. Pero dahil ayaw tumigil ng lalaki, kinuyog na siya ng mga residente. Umabot pa sa puntong nasuntok siya ng ilang ulit para manahimik. Ayon sa pulisya, 24 anyos ng lalaki na isang gwardya. Nakapag-areglo na raw ang lalaki. Tumanggi siya magbigay ng pahayag sa news team. Heto na ang latest mga mare at pare, hindi lang comedy pero may mga aral din na hatid ang upcoming GMA Pictures movie na Samahan ng Mga Makasalanan. Hindi natutulog ang mga chismosa. Nakatutok kami 24 oras. Bakit hindi tayo gumawa ng church group? Ang Samahan ng Makasalanan. Official movie trailer pa lang, siksik na sa saya at mga eksenang nakaka-excite. Pagbibidahan yan siyempre nila Sparkle stars David Licauco, Sanya Lopez at veteran actor Joel Torre. Makakasama rin nila ang iba pang Sparkle artists gaya nina Buboy Villar, Charis Solomon, Betong Sumaya, Jay Ortega, Ewan Micael at marami pang iba. Mapapanood na yan sa Sabado de Gloria, April 19. Full force rin ang cast sa MediaCon ng pelikula sa Quezon City. Present doon sina GMA Network Senior Vice President, Attorney Annette Gozon Valdez, Senior Vice President for GMA Public Affairs at Executive Vice President for GMA Pictures,
Nessa Valdeon. It's a comedy, sobrang nakakatawa pero heartwarming din at maiiyak ka rin at times dahil makikita mo na kahit sa anong sitwasyon, laging may pag-asang magbagong mga tao. Sa mga pasyenteng may balak magpunta sa Philippine General Hospital, pinapayuhan po kayo ngayon ng Department of Health na maiging maghanap muna po kayo ng ibang ospital. Punuan na kasi o nakararanas po ngayon ng critical overcapacity ang emergency room ng PGH. Kaya naman, lilimitahan muna ng PGH ang pagtanggap ng mga pasyente sa kanilang emergency room. Nagpapatupad na ito ng code triage. Ibig sabihin, mga acute life-threatening emergency lamang muna ang kanilang tatanggapin. Ang Health Department nakipag-usap na raw sa PGH para sa ibang public hospitals muna ilipat ang iba nilang mga pasyente. Ayon kay PGH spokesperson Dr. Jonas Del Rosario, wala namang outbreak ng sakit. Umaasa silang mapapababa ang bilang ng mga pasyente sa kanilang ER sa mga susunod na araw. Bago naman mag-weekend mga kapuso, hatid ng ating today's video ay kurot sa puso at inspirasyon. Tampok kasi natin na mag-asawang pasahero ng MRT3 na hindi naging estranghero sa pagpapaabot ng tulong. Yan po, nahuli ka na random act of kindness ng mag-asawa. Makikita po ang mag-ama na yan, nakatabi ang mag-asawa na curious sa kalagayan ng batang may sakit. Papuntang ospital ang mag-ama para sa check-up ng baby girl na 1.5 years old. Nag-usap ang mag-asawa hanggang sa pasimpleng dumukot sa wallet ng pera at iniabot sa ama. Kwento ng uploader, nag-video siya para lang sana kunan ng kanyang mag-ama at nagkataon na nangyari ang heartwarming na eksena. Huli ng tagos sa puso ang eksena yan ang mga netizens. Kaya naman may higit 9.2 million views na yan sa Facebook. Kaya naman certified trending! Ako sana nga dumami pa ang kanilang lahi. Ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Sison. Rafi Tima po. Kasama nyo rin po ako, Aubrey Carambel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino.